Sir, magandang hapon. Welcome sa Sining Pilipinas na inyong matutunghayan dito sa Media House Express. Pwede kayo magpakilala, sir? Uh, Good afternoon, good evening sa mga viewers natin. Ako nga pala si Ron Di Cabiles, aka Ron Cablagalag. Ron Cablagalag, yung artist name. Bakit Lagalag, sir? Unang tanong. Lagalag kasi ang tagal kong nawala sa art scene, tapos naglagalag lang ako. Ganun lang. Tapos, kaya Ron Cab, hindi ako, I'm not, kay Ben Cab. Nahakas yung dati kong account. Hindi ko na mabalik yung pangalan ko. So, yun. Pinay-play na lang. Sa pelikula, Ron Cab. Okay. Pwede naman siguro. Okay, mas maganda ng pakinggan, di ba? Tapos, may dating agad yung lagalag. Naging, kumbaga, remarkable agad, madaling tandaan, di ba? Anyway, ako nga, Kalye Pilipinas. Anyway, lahat naman ng mga pagpapalit natin ng pangalan na yan, may kwento yan, may dahilan yan. Yeah, diba? Hindi na random. Anyway, sir, pag-usapan natin ang yung art journey. Di ba? Unang tanong, kailan mo na-discover na marunong o may talent ka sa arts? Bata pa eh. Mga siguro, bago mag-grade school, may na ako magkukuting-ting eh. Yun. So, doon pa lang talaga. Oo, nagdo-drawing ka, di ba? Crookies eh. Di ba? Lahat naman tayo, kahit kung gawa-gawa tayo sa padlet. Totoo yan, kasi yung apo ko, nakahawak ng ballpen, sa wall agad ang punta eh, di ba? So, parang instinct ng tao na gumuhit, ano? Yes, oo. Lahat naman, basta bata, pag nakahawak kayo ng crayola, pero yung case ko naman kasi, iba eh, parang, alam mo yun, gusto kong i-drawing lagi yung mga istorya ng araw-araw ko ng bata ako. A day in a life, parang gano'n. Yes, so parang, alam mo, ito, nagluluto yung lola ko, yung gano'n, drawing ko sila. Tapos, yun kasi, ako yung panganay, so wala akong kapatid, meron na, pero nung time na yun, pa lang ako, kasi puro babae yung sumunod sa akin. Wala akong kalarong lalaki. Sa bahay lang ako eh. So, yun. Parang gumagawa ako sarili kong story. Kanta ako mag-drawing. Tapos yun, nung nagkamalay na yung isip ko, parang gusto ko siya, yun yung gusto kong gawin. So, professionally, ilang taon ka na sa art scene na nagpipinta? Actually, matagal na rin eh. Kaso, tumigil lang ako nung 2008. Tapos, kababalik ko lang ngayon 2021. So, bakit ka tumigil, if I may ask, sir? Nagkaanak ako eh. Okay. So, family. Family, So, naging priority, syempre, understandable, pamilya. Tapos lumabas ako ng bansa. So, trabaho muna. Trabaho tapos. Madaling intindihin yung ganung bagay. Kasi, may mga kakilala tayo na tumitigil dahil sa usapin ng mental health, di ba? Pressured sila. Tama yan. Or, kumbaga, hindi na nila kaya, nag-burnout. Tama naman yung decision na tumigil muna kaysa naman pilitin mo yung gumawa na hindi ka na masaya, di ba? So, yung pagtigil ko na yun, kailangan talaga kasi sa painting naman hindi naman talaga sa makakabuhay ng yung lang ka lang aaso. Kailangan meron ka rin talagang regular na tumapasok. Na day job, diba? Unless kung may mag-aalaga sa yung mga galang sa collector, hindi naman tayo katulad ng iba. So, naitanong ko na rin yan sa ibang mga kaibigan natin na naging panahon dito sa programa na tama ba o okay lang ba na iwan mo yung day job mo at mag-full time sa arts? So, may ilan na iniwan yung career. Like, yung isang kilala ko, kabe-birthday niya lang kahapon, si Bantria. Isa siyang civil engineer, working license. Tinigil niya para mag-full-time arts. Yung isa pang kaibigan natin, chef,
nagtatrabaho siya bilang chef, tinigil niya, nag-full-time arts. Anong tingin mo ron? I mean, kailangan ba or dapat nating tansyahin din bilang artist kung kakayanin? Kung may voice ka, pero ang tamang ano dyan, yun nga. Depende yan eh. Depende yan sa kung ano yung estado mo. Kung malaki ipon mo, bakit hindi? Kung wala ka ng pinag-aaral, bakit hindi? Kung may pensyon ka na, bakit hindi? Kung mayaman yung pamilya mo, bakit hindi? Diba? Kung kaya mong i-sustain. Kung kaya mong i-sustain, sige, so be it. Pero kung yung isusugal ka, tapos meron kang pinapakain, hindi advisable yun. Suicide yun. You're putting the other persons na nakadepende sa'yo at risk. Yes, oo. Diba? Pag maraming dumidepende sa'yo, hindi mahihirapan. Lahat kayo mahihirapan. Nasusunod yung passion mo, yun yung calling mo eh. Understandable naman yun, pero maraming magsasuffer. Ang advice ko, kung yung iba, kung yun ang pag-isipan nilang mabuti. Kasi may consequence yan. Hindi basta-basta yan na susugod ka na. Huwag din pabigla-bigla sa desisyon. Oo, tulad yan, ang daming artist, ang daming nag-exhibit, ang daming nag-show. Diba, hindi suntok sa buwan minsan ng pagbebenta ng artwork. Hindi araw-araw. Hindi araw-araw. Diba? Minsan buwan, minsan taon, bago ka makabenta. Yung tinatawag natin dry season. Siya Borsolo, 20 years bago nakabenta. Si Bango nga, lifetime is. Lifetime, diba? Mas sumikat siya nung namatay na siya. Anyway, ganun talaga ang arts dahil ang arts naman hindi naman siya basic necessity. Yes, actually, pero hindi naman siya luxury, di ba? Saka hindi ito ginagawang negosyo. Hindi ito ginagawang negosyo. Hindi ito ang bread and butter mo. Sabi nga ni Picasso, yung painting na sabi dyan, hindi para pang display. Weapon mo yan. Diba? So, yun, kanya-kanya mentality ng artist eh. Yung iba, pambenta, gano'n. Pero, para sa akin, bonus na lang yung, mabenta ka. Even mag-appreciate lang sa ginagawa mo, may naniniwala sa'yo. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun para ipagpatuloy mo. Kasi pag tuloy-tuloy ka naman, balang araw, mapapansin ka rin naman. Ikaw tuloy-tuloy ka lang. Ikaw na yung habulin ng mga collectors and patrons. Oo, basta dyan ka lang lagi sa... Steady pulso lang. nasa lamesa ka lang lagi. Di ba? Ang tagal ko na wala kasi. Yung mga hindi ko nakakilala. Kung umatira ka ng mga art activity, hindi ko nakakilala mga bagong. Sa totoo lang. Pero ang dami nagaluhan. Ang dami. Nagsusumputan ng mga bagong sibol na artist, yung mga next generation or second liners. Kasabay ng mga nauna na at mga kumbaga batikan, yung mga established na, di ba? So parang masiglang ang art scene ngayon. At commercial or business-wise, lumalaki yung competition. Yes. Kasi ang dami nila ang dami ng pagpipilian ng collectors Di ba? Bukod sa mga nauna, may mga bagong kasing gagaling. Oo, ang dami talaga. So, tingin mo sa ganitong sitwasyon, nakatulong ba yung mga galleries gaya ng Gallery Jose kung saan tayo? Thank you nga pala sa kay Miss Owen. Kay Ma'am MM, dito sa Gallery Jose. Dito po kami ngayon sa Gallery Jose. Thank you. Malaking na itulong ng mga galleries. Pero advice ko lang sa ibang mga artists, pagka may mga collector kayo or buyer, wag nyo lang i-underground. Kasi pag ganon, wala, mamamatay ang industry ng gallery. So, wala na tayong bahay. Wala tayo ng bahay. Tsaka nagkakaroon ng trust issues. Yes, between the gallery and the artist. So, kasi minsan, may dating sa'yo, alam mo na, pipitasin niya, pero patalo. Talo na. So, nag-deal sa loob ng gallery, pero ang usapan, ang bayaran, sa labas. Hintay na lang matapos. Pero actually, nangyari na sa akin yung ganyang case. Pero ang ginawa ko naman is, kinausap ko rin yung gallery. Sinabi ko yung, transparent ako. Sabi ko, eto lang yung budget kong bibili.
Pero magbibigay pa rin ako ng percent. Kumbaga ako na lang magsasuffer. So, Para at least, di ba? in that case, everybody wins. Yeah, so kasi Diba? kung kawawa, tinulungan ka ng gallery tapos gagawin mo, Tutukan mo lang. mo, di ba? Kawawa naman yung gallery. Parang betrayal of trust, di ba? So, So, tama yun. Kumbaga, malaking tulong ang gallery. magkaugnay ang buhay ng artist at ng gallery. So, tulungan at kumbaga, panatilihin natin yung professional na relasyon Yes, so, sa pamamagitan ng respeto at pagiging, sabi mo, transparent at mga deals. di ba? yes. Oo. Kasi hindi naman talaga natin may tatanggi ang tulong ng galleries kahit pa meron na social media. Oo, kahit may... Di ba? Oo. Kaya ng kahit sino ngayon na i-promote yung works niya. Iba pa rin yung pupunta ka mismo sa gallery. Iba yung aura nito eh. Iba yung ambience ng gallery. Tsaka it's like listening sa MP3 sa cellphone mo mismo. kaysa dun sa live. pupunta ka sa live gig. Iba yun, Di ba? Parang halimbawa ng 70s Bistro or something, di ba? Maririnig mo yung Tobero live. Oo, di ba? Tobero, di ba? O kaya punta ka ng Sagiho. Oo, di ba? Ibig sabihin, Iba yun, ibang experience. Magkaiba experience. Alam natin pareho yan. Di ba? So, tama. Mga kaibigan, tuloy-tuloy natin yung suporta sa mga gallery. Dahil sinusuportahan tayo ng mga artist, tayong mga artist. So, suportahan natin yung isa't isa para manatiling buhay yung Kakatahanan natin ito eh. Tama. Nagkakaroon tayo ng tahanan para maitanghal yung ating mga works. Anyway, sir, balikan natin yung kwento ng iyong art journey. Isa sa mga naging, kumbaga, nakita kong pyesa mo rito na naka-display sa para meet-up exhibit. Ay itong abstract works mo. Yeah, isa yung nasa tabi mo. Yeah, Tsaka yung isa, mamaya papakita natin yung nasa likod. Ano ang konsepto nito at paano ka nakarating dito mula sa iba mo pang gawa? Ano to eh, evolution, kaka-experiment. Mag-try lang ng try. Hanggang sa, ayan, may hinog siya eh. Basta, tuloy-tuloy mo yung proseso. Minsan, gusto kong i-achieve, kaso nangyayari, serendipity. May paglalabas na, uy, mas okay pala to Ganun. So, actually, ito yung pinaka-latest style na pinoproduce ko ngayon. Kasi nung mga nakaraan, mga parang imprint siya. Mga imprints. So, parang dinaan sa makina na. Ito naman. Parang printmaking ang dating. So, tapos ito, mahabang proseso din kasi layer by layer. Yung masaklap sa abstract eh. Trial and error kayo, hindi mo alam kung kailan ka matatapos. Yun nga yung gusto kong itanong. Pagka sa ganyang klase ng works, paano mo nalalaman kung tapos na siya o kailangan pa niyang dagdagan? Actually, pakiramdam na lang eh. Tapos siguro yung sa tagal mo na rin nagpipinta, parang nagmamature na rin yung mata mo eh. Sa maturity yun, nagmamature talaga yan eh. Kung yung iba, yung sa inyo, kayo, feeling nyo, parang maramdaman nyo rin sa sarili nyo kung hilaw pa yan o hindi. Diba? Pero magmamature at magmamature yan, basta tuloy-tuloy lang. Maganda yung word na yun, yung nagmamature. Ibig sabihin na nadidevelop ka na, natututo ka na, at kasabay ng sa tagal mong ginagawa, alam mo na, di ba? Tingin pa lang alam mo na. So, nung haba, may battle kasi sa pagpipending lalo na sa abstract eh. Unlike sa mga figure. Actually, galing ako sa mga realism eh. Pero, pag realism kasi, alam mo kung kailan ka matatapos. Alam mo kung kailan ka tutundok eh. Kung kompleto na lahat ng detalye ng mukha, o ng senaryo. Di ba? Pero pag abstract kasi, lahat pwede mong idagdag eh. Pwede. So, ang tanong, when to stop? Yun lang yun. Gaya mo Matinding battle pag abstract eh. Makikipag-awal ka sa sarili mo, pati sa trabaho mo. Yung matibong nakahiga ka na, naiisip mo pa siya. Minsan, kailangan mo pa kaya. Yun nga minsan eh. Alam mo yung, lalo na pag nakainom ako. Di ba? Okay na yan eh. Okay na, tapos na minsan nakainom ako. Pipiting ako, parang okay ka. Tapos pagtingin ko sablay, mawala yung maamats ko. Kaya ulit na yun. Sabi ko, dapat di ko na pinakailaman. Dapat di ko na pinakailaman. Diba? Yun yung mga nakakatawa lang sa journey ng Kasi nga, bago ko napunta sa abstract,
Yun nag-ano muna ako, nag-realism. Minsan kasi, yung nangungumisyon ako, nag-mural din ako Parang nahalo lang din yung style ko sa ginagawa ko. Tapos, sa pag-exhibit, tapos parang pagdating sa presyo, parang nawawala yung balance Parang hinahatak yung pagiging artist sa yung pride mo doon sa mural. mga commission work. Sa mga commission works. Ay, magsisip na nga lang. Gamit-sip ako sa abstract. Sir, sa tinagal-tagal mo na bilang isang visual artist, I'm sure meron kang mga inidolo na artist. Marami. Sino-sino to? Marami. Local tsaka international Sa international yan, si Basquiat, siyempre. Si Michael San Basquiat. Tapos dito sa atin, idol yan, si Jethro Hoxton. Yung mga matatanda nating artist, sila Liao Bien, yan. So from there, yung sa mga... Salvor, yan. Sa mga binabanggit mo na yan. Sa mga ano ko yan, sa mga roots ko din yan. Mga influences. Mga influence yan. Diba? So sa mga binanggit mong pangalan, sir, ano yung common na nakuha o natutunan mo sa kanila? Discipline. Wow. Yung disiplina nila. Iba yung pag dumating sila sa scenario, iba yung aura, iba yung parang tapos simple lang. Simple pero rock, no? Kasi simple nila yung gawa nila. Pero ang bigat. Hindi. Maganda yung sagot mo, yung disiplina nila na kumbaga natutunan mo, nakuha mo sa kanilang lahat. Sir, gaano kalaki yung pinakamalaki mo ng nagawang painting? Bukod sa mural, bukod sa mural, painting lang. Mural, malalaki talaga yun. Siguro mga 6x8. Mga 6x8 feet. Tapos, ilang taon ka na, sir, sumasali sa mga exhibit? Tagal na rin. Tagal na, since 90s pa. 90s pa. Tapos din na huli kong show is 1997. 2007? 2007. Oo. Yun yung last ko sa LRI. Kay late Ed Soler. Sa Gallery Astra. Yes. Ano to? Solo show? Group show? Two-man show kami nung friend ko. Si Jerome Hoxton. Kapatid ni Jethro Hoxton. So pag sinabing two-man show, sabay kayo nag-solo show, kanya-kanya kami. Sabay kayo kasi solo show, dalawa kayo. Hindi, pero seriously, nakapag-solo show ka naman? Wala pa So, tingin mo, hinug ka na para mag-solo show? Feeling ko kaya naman. Ang kailangan ko lang ngayon is dagdagan ko pa yung oras ko. Para makapaggawa ka? Yes, kasi dati, breadwinner ako kaya ang hirap mag-provide ng Tapos yung space ko kasi maliit lang, hindi ko kaya mag-produce ng marami. Kahit nga ngayon, maliit lang din yung space namin. Pero, I'm trying to, na baka gawa pa ng marami. Mag-iipon ako para at least, kung dumating yung time na may offer or mag-invite na mag-solo show, pwede naman. Kakayanin naman ngayon. Kasi malalaki na rin yung mga Sir, dati alagain pa diba? Wala tayong oras gumawa kundi pagtulog sila diba? Ang tagal mong hinili, paglapag mo gising. Tama. Dumaan tayo yan. Sir, tingin mo gaano ka-importante sa isang visual artist ang isang solo show? Importante din kasi yun para sa sa bawat artist na makapag-solo kasi pag kikwento mo na ng journey mo yun mismo, kumbaga pagbabahagi, kailangan ibahagi mo na yung anong kabuuan mo. Parang kabuuan mo na ngayon yun. Parang parang kang nag-recital after ng isang portion sa music. Yes, or nag-concert, di ba? Parang yun yung pang finale. Pero hindi naman pinali ng career, di ba? Hindi. Hindi porke nag-solo show ka tapos na. Hindi. Ano lang po, mga kaibigan, nililinaw lang natin. Yung solo show kasi pinapangarap ng maraming artist. Kasi ito nga yung pagkakataon na maibahagi mo yung
yung kwento mo, Yes, so, na tapos yung iba't ibang estilong dinaanan mo at paano ka nakarating doon. Di ba? So parang culminating activity lang yan. Oo, ganun. Then after a few years, solo show ulit, di ba? Oo. Or after a few months kung kaya, di ba? Eh, maraming artist po nangangarap magkaroon ng solo show. Dahil una, dagdag karangalan eh. Yes, so, Di ba? Na kaya mo lang bitbitin yung sarili mong pangalan. Di ba? Yes. Na kaya mo nang tumayo bilang isang visual artist. Parang ganon. Saka Kasi- maganda rin yung nagsosolo kasi magagamit yung portfolio lang kung gusto mo mag-show sa ibang bansa. Yes! Pandagdag ng ng CV mo ng resume di ba? So, talagang malaking karangalan sa mga artist yung isang solo exhibit once in a while, di ba? Hopefully next year, Sana, hindi kumbaga, i-manifest na natin yan. By 2026, may solo show ka, di ba? Yes. So, kasi ako minsan, nag-solo show ako, walang pumunta eh. Ako lang. Solo lang ako. Yun din isa nakakatakot, kaya minsan, at abante rin yung mga artist, kasama ako doon. May pupunta kaya? Di ba? Yun ang tanong eh. Ako baga, feeling mo kaya mo na mag-solo naman eh. Pero ang tanong, Sa opening may night, pupunta kaya? Yung opening, May susuporta ba? Di ba? Pero syempre, yung tanong na yun, masasagot naman on the day itself di ba? Ng opening reception o artist reception Kaya, Kaya importante pa rin yung importante yung sumasali ka pa rin kahit sa mga group show. Kasi pagpapalawak yun ng bukod sa network. Yung experience mo din. Experience, Diba? tapos mga kakilala at kaibigan na nabubuo along the way, di ba? So makakaasa ka na sa 10 yan, at least kalahati dyan dadalo. Di ba? Pag nag-solo show ka. So kung meron kang 5 grupo na may tigli-5 na dadalo, okay na yun. Di ba? Konti lang pakakainin mo. Mga mag-biscuit na lang muna. Konti lang lalasing. And then, again, inuulit natin mga kaibigan, yung pagkakaroon ng solo exhibit o solo show isang malaking karangalan yan para sa kahit sino artist. Miso. One for the books yan nga may tatala na sa kasaysayan yan. Isa sa mga tanong ko, ano ang art para sa iyo? Ang art ay life yan eh. Life. Life. Yun lang kasimple. Hindi. Malawak kasi ang art. Malawak. Sobrang lawak niya. Ang dami ng definition. Okay. Di ba? Ang dami ng definition. Pero, parang din yun eh. Kung ano yung ginagawa mo, araw-araw, art na yun eh. Yung paghawak mo sa baso. Basta lahat ng ginagawa mo. Pati nga pananamit mo, art di ba? Yung pagkilos mo, art yan eh. Pero, sa akin lang, para sa akin, yung konsepto ng art, isang mahabang illusion. Sa long-term illusion. Yan. Yan yung art sa akin. Next question, sir. Sa iyong palagay, sa iyong opinion, nasaan na ang Philippine art scene? I'm sorry? Philippine art scene. Ang eksena ng art dito sa atin, anong estado? Paano ba sasabihin yan? Actually, sa panahon yun, parang nakakasabay na rin naman tayo eh. Nakakasabay sa global eh. Kasi nakaka-join na tayo sa ibang mga international shows. Tulad nung nakaraan, di ba, nagkaroon ng Art Dubai. Sa Dubai. Meron tayong mga delegates doon. Di ba? Tapos may mga award winning tayo sa international na mga painting competition. Di ba? Yung kay Michelangelo yung award. Okay, di ba? Diba yung estado natin sa art ngayon, buhay. Buhay. Di tulad ng araw kasi, ang hirap. Yung tipong, ang pahirapan makapag-show, unang-una, konti ng gallery. Tapos, pag may mag-show, bulungan lang. Saka dati parang butas ng karayom bago ka makapag-show sa gallery, di ba? Kaya ang swerte nga ngayon. Ang isa pa nga sa tanong nun, naisulat ka na ba?
Oo, di ba? Kailangan na-feature ka na sa Oo, magazine o kailangan. sa dyaryo. Oo, kailangan interview ka rin si Dre. Kasi yung gano'n, di ba? Isa sa mga tanong yan eh. Okay, napitigan ka na ba sa dyaryo? Oo, gano'n. Tapos, basta yung kukumpara ko yung dati, ang hirap yung dati. Pero malaking bagay din yung ano yun ng kasama sa karanasan sa pag-aaral sa pamumuhay bilang artist yung dati. Kasi struggle kailangan magaling kang dumiskarte. Puro improvise lahat eh. Tapos salpak dito, salpak doon. Basta kung saan ka magbe-benefits para maisabit ko yung gawa mo. Di tulad ngayon, napakabuhay ng art scene. Kahit saan meron halos sabay-sabayan ito. Halos lahat ng city sa Metro Manila may gallery, di ba? Majority. Pati nga mga cafe ngayon. Sa totoo lang. Cafe and restaurant, nagsasabit na rin, di ba? Mismo. Tapos may mga tiyanggi pa. Yes. Tapos sunod-sunod ang malalaking event. Tulad ng mga mocap, Art Manila. Ngayon, yung ibang mga provinces, meron na rin. Recently, yung Cavite, di ba? Yung Cavite Art Fair. Luzon Art Fair. Ang dami na, buhay na. Kumbaga, kumikilos, malaya na lahat. Ang swerte ngayon ng mga, lalo yung mga kabataan niya na ang swerte niya. Ang nakakatuwa pati, sa mga art fair na to, sa mga shows na to, magkakasama na yung mga established tsaka mga halo na, wala nung hierarchy, wala nung... Parang nawawala yung barrier. Kaya ang saya. Pantay-pantay ngayon during the opening. Nakakatalo lang yung pagka merong main artist talaga ng dyan. Pero, just the same, pero pag nagkwentuhan, yung kabuuan, yun? Parang nagiging isang malaking pamilya. Di ba? Nakakatawa kasi kahit yung mga kinikilala mong artist, nakakainuman mo na during opening. I mean, sabay na kayo nalalasing. Di ba? Pero in the process, natututo ka sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Di ba? So, ibig sabihin, hindi na ito yung tipong hindi ako pwede dyan, malalaki lang pangalan niya, rockstar lang yung mga nandyan. Diba? Tsaka ngayon, gaya yung sinasabi mo, hindi na takot ang tao na pumasok sa gallery. Hindi na. Dati kasi, huwag tayo dyan, pamayaman yan eh. Baka makabasag tayo. Diba? Yeah, curious na sila eh. Lalapit na eh. Pumunta ka ng isang mall dyan sa May Ortigas, ang daming gallery sa taas. Nakikita mo through the glass, diba? Kahit di ka pumasok, may enjoy mo yung ibang pyesa. Sa mga baguang artist, inspiring yun eh. Yes. Yung pag nakikita mo sila in person, sa actual, bukod sa digital, di ba, o sa magazine, parang, pag nakita mo yun, napakalaking bagay na, di ba? Lalo na kung nakatira ka sa labas ng Metro Manila. Dahil hindi naman araw-araw mo madadaanan yan. Yes, di ba? So, given dun sa sinabi mo, let's say 10 years from now, nasaan na tayo? Ako hindi ko kaya mag-predict ng kung ano yung mangyayari 10 years from now. Kasi may dynamics. Oo, may dynamics eh. Pero palagay ko sa akin lang parang pumapasok yung AI saka yung mag-digital art. Kasi yung NFT, dyan eh. Yung mga puro online na digital and virtual version ng arts papasok na sila. So hindi ko lang masasabi kung gaano ka bigat tong mangyayari or kung ano magiging epekto nun sa hinaharap. So 10 years from now, malamang may mga holographic na tayo na artwork. Diba? Kasi holographic installation. Holographic na. Meron ng gano'n kasi puro digital na halos lahat yan. Diba? Tapos bukod sa traditional, baka magkaroon na yan ng mga electronics, mga something na gano'n. Pero kung tinatanong mo, 10 years from now, kung ano na yung estado ng art natin, feeling ko may panalo tayo. Kasi kung ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng balang sa ibang bansa, nagkakaroon ng mga collaboration. Nagsisimula na siya eh. Kinikilala na tayo. Yeah, so darating yung time na mapapasama na tayo, mabibilang na tayo sa global system ng art scene.
which is sana mangyari talaga. Oo, No? tsaka Yung pangarap natin yan. Actually, dati, yung panahon namin, ginadayo na tayo nun eh. Kasi sa mga performance art, yan, mula kay Moro, ginadayo na tayo eh. Pero biglang nawala yun eh. Pero ngayon, bumabalik na naman nun siya eh, ulit. So palagay ko, 10 years from now, ganun yan. Sana makasama tayo sa sistema ng arts sa global. Na yung tayo, yung i-invite na yung Pilipinas, alam mo yan, may mga delegates na tayo na actually, nakakatuwa na malaman na may mga artist na lumalabas ng bansa ngayon para mag-exhibit. Sa Asia hanggang Europe, di ba? Pero ang kaibahan naman is may funding sila eh. Sana dumating yung time na may mag-sponsor. Yun. Pag-usapan natin yung sponsor. Diba? May ibang bansa, i-sponsor yung... pag-usapan natin yan. Kasi ginagawa nila yun eh. Yung ibang bansa, ginagawa talaga nila yun. Kaso, siguro, may hinahanap pa sila para kasi sa totoo lang, may mga art attaché tayo sa mga embassy natin. Di ba? So, arts and culture attaché, sila dapat yun naman namamahala. Pero paano naman ito-support tayo ng government? Yun yung isa kong gustong tanong. Actually, paborito ko itong tanong. Gaano kahalaga na mayroong suporta ang ating gobyerno sa mga artists? Simulan natin local government hanggang national. Kailangan talaga ng suporta. Kasi, yan eh. Salamin nyo bakuran. Ano ba? Ito bakuran yan eh. Salamin yan eh. Part ka ng community mo, kailangan supportahan mo yung nagpupush ng pangalan ng bayan mo. Yung nag-aangat ng karangalan. Oo, kailangan tulungan mo yan kasi part yan ng turismo, yung kultura nyo, di ba? Kailangan talaga. Hindi kasi, di ba, recently, yung babaeng lumabas sa informal, instantly, may 80,000. Di ba? Kaso umamin pa na nagbibisyo yun. Kaya nga. Hindi nga lang daw araw-araw. Pansinin mo lahat ng mayayamang bansa, alam mo kung bakit sila mayaman? Inuuna na kasi nila yung kultura at yung sining nila. Malaki yung kanilang pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang kultura at sining. Sinusuportahan yun eh. Yung mga pag-agos sila doon sa ibang bansa, ibatingin sa'yo eh. Para kang doktor. Kalibel mo sila. Kalibel mo yung mga profesional. Kalibel mo sila. Dito, pag sinabi ng artist, tingin sa'yo, marunong ako mag-draw. Padrawing mo. Diba? Yun ang mentality dito eh. Pero kung susuportan tayo ng gobyerno, magkakaroon ng mga programa na para sa mga publiko yung ano ba yung sining natin, ano ba yung nangyayari ngayon sa senaryo. Hindi, ako nga ang suggestion ko nga umpisa natin sa barangay. Di ba? Magpatawag ka. Sino yung mga marunong mag-drawing? Workshop tayo. Dapat may drawing tayo. Tapos tanungin ni Kapitan, ano kailangan nyo? Watercolor, di ba? Brush, papel, bibigyan mo kayo. Diba? Kapag nagsimula yun sa maliit, dahan-dahan yan eh. Tsaka makikilala mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ang mga local government units natin ay may database ng artists sa kanilang nasasakupan. Feeling ko wala eh. Feeling ko wala. Diba? Like, may opisina para sa arts and culture and tourism eh. But the problem is, ang majority ng pondo napupunta lang sa tourism. Mismo. Pero speaking of that, yung ginawa ng bayan ng May Kawayan, dahil malaki yung pagkilala ng kanilang alkalde. Bilib ako doon sa May Kawayan. Okay sila. Nagtayo sila ng sarili nilang museo kung saan pwedeng magsabit ng works, mag-exhibit yung mga local artists nila. Actually, ang daming may mga museum ng bawat cities eh. Example, dapat. Sa Makati, meron silang museo ng Makati. Pero meron din, di ba? Manila, meron hindi siya nagpa-function. Sayang. Pero pinupondohan yun. Yung sa Pasig, ganun din. Although museum siya, hindi din mga artifact, mga history, pero maganda yun, nagpa-function siya na meron mga may gallery. May event. May gallery portion, Marikina, ganun din dapat. Meron din. Diba? Meron kami museum. Bukod sa museum, bukod doon, may activity, di ba? Bukod doon, baka na kasunod.
Hindi ba? Hindi, dinadaan lang natin sa biro. Pero seryoso usapin kasi, yung tulong ng gobyerno sa mga artist niya. It's like, ano ba yung suporta ng magulang doon sa anak niya na may hilig sa pagpipinta, sa music, di ba? O hilig sa pagsayaw, sa pagtula. Yes. Di ba? Ano ba yung suporta na kukuha ng magulang bata mula sa magulang? Di ba? On a national scale, on a national level, ano ba yung suporta na nakukuha ng isang visual artist o kahit anong artist pa yan mula sa gobyerno? Kasi may alam ako, humingi ng tulong sa mayor para pantustos sa international exhibit. Inaway pa siya eh. Di ba? Binantaan pa. Di ba? Nabantaan pa. So, ibig sabihin, maging ano sana, no? Maging totoo sana yung ating local government. Di ba? Yes. Pero speaking of which again, pag-usapan natin itong ginagawa ng GSIS. Di ba? Alam ko, isa ka sa finalist, alam ko. Ay, thank you. Kwentuhan mo kami. Tungkol dun sa experience ng pagsali, experience ng pagbuo ng konseptong isasali, ng pyesa na isasali, hanggang sa awarding kahapon, di ba? Congratulations sa inyo lahat. Okay, kwento mo ako, sir. Sa pagsali, siyempre, ano yan, actually masaya sumali sa GSIS. Kasi iba yung experience yun eh. Marami kang makakasama, marami kang makakasalamuha, tapos iba-iba eh. Buong Pilipinas ba naman eh. Diba? Tapos ang laki ng prices nila. Ano mo sir? Anong category yung pinasukan mo ron? Representational ba o non-rep? Non-representational. Abstract pa rin. So, abstract pa rin. Basta maganda yung maganda yung experience sa GSIS. Ang mahirap lang doon is yung concept. Yung execution mabilis na naman. Yung concept ang pinakamahirap. Kasi yun yung pinakalabanan talaga eh pagdating sa competition ng GSIS. Labanan ng concept yan. Yung mensahe ng kaya minsan maraming tataka bakit ito nanalo, ang ganda-ganda nito. Kumbaga visually appealing yung isa, pero mababaw. Ang nakakalungkot mas malalim ang narrative. Ang nakakalungkot lang, minsan napupolitika, di ba naiiwasan yun. Nakakala, may pandaraya, may ano. Pero hindi ko fair naman, kasi tinatakpan namin yung pangalan. Tsaka sa bawat patimpalak naman pagka may hindi nanalo, lagi sasabihin nun. Kahit hindi naman sa art eh. Election nga natin, di ba? Election lang, di ba? Walang natatalo. Pero tanggalin na natin yung ganong mentality kasi napaka-negative. Walang iisipin mo kasi yan. Yan ay patimpalak, isang contest, pagalingan. Handa ang loob mo. Handa ka matalo. Kung manalo, handa ka rin matalo. Ihanda mo na yung loob mo na matalo ka na. Ganun na lang. Talo ka na. Sumali ka na lang. Pero huwag mo lang isipin na mananalo ka. Para pag nanalo ka, mas matamis. Oo. Di ba? Ganun yun. Saka okay, panalo ka pa rin naman kasi yung experience mo. Hindi. Ilang libo yung entries? Nasa 1,000 higit. So kung naging finalist ka, ilan ang finalist? 20 something? More or less. So, prestige na yun, tagumpay na yun. Malaking bagay. Out of 1,000, di ba? Yes. Out of more than 1,000, napili ka na isa sa kumbaga, finalist. So, di ba? Tagumpay na yun. Isang malaking tagumpay na yun. Hindi siya maliit na tagumpay. So, dapat doon palang proud ka na. Dapat masaya ka na. Yes, how much more kung naging napasok ka sa top 10, di ba? Top 3, then grand winner, di ba? Congratulations sa mga pala. Congratulations po sa lahat ng mga kaibigan natin na sumali. Sa lahat ng sumali actually. Binabati natin. Ang daming sumuporta ngayon. Mas maraming sumali ngayon. Kaya nakakatuwa kasi sinusuporta nila yung programa ng GSIS. Sana may database ng GSIS. Feeling ko. Pero hindi dapat talaga local government. Feeling ko meron sila. Ipipilit ko yung local government talaga. Dapat ang meron eh. Di ba? Kaya natin advocate yan. I-push natin. Isa natin sa mga maliliit na. Simula sa barangay. Di ba? Hindi kaya nabuo yung idea kasi a few weeks ago, galing ako ng May Kawayan, kasama ko yung Grupo 1 Artist Guild, nag-workshop sila sa barangay.
project natin yan. Gawin natin. Yung mga nakikinig, baka gusto nyo namang sumali. Bakit pag i-planchahin natin yung detalye, tapos hanap tayo ng mga barangay na pwede natin kausapin. Then, from there on, pwede na natin ituloy-tuloy. Diba? The idea is to, identify sino ba yung may potential na maging artist, sino ba yung mahilig sa arts. Diba? Tapos humanap tayo ng kapwa natin na artist na magtuturo. Diba? Pero guys, libre lang to Huwag kami singilin na. Hindi, dapat hindi naman tayo na magkakaroon ng compensation yun eh. Diba? Singilin natin si Kapitan. Hindi, pag may matawa, may mag-sponsor, diba? Singilin natin si Kapitan dahil may budget naman yan. Actually, may budget. May budget. Baka pag natuwa pang sana dagdagan dadagdagan ko na yung fund nyo kasi maganda yung program nyo. Lalo ngayon, nangangamoy barangay elections. Diba? So, ito yung bahagi ng programa na tinatawag namin Words of Wisdom. Hihingan lang kita ng advice or any payo para sa ating mga manonood. Go ahead, sir. Isa lang naman lagi sinasabi ko perseverance. Perseverance. Basic lang. Basic lang. Tsaga lang. Tapos, huwag kayong susuko. Kasi, actually, gasgas na yung mga word na to pero good. In reality, yung talaga ang dapat. Kailangan kong pagsagaan lahat ng mga bagay. Walang madali. Hindi ka makakarating sa isang bagay na hindi mo paghihirapan. Walang ganun. Walang shortcut. Walang shortcut sa buhay. Kahit sa singing na ginagawa namin, walang shortcut dyan. Lahat yan may proseso. Saka magtiwala sa proseso. Ang magiging output yun dahil yun sa pagsisikap mo. Yun lang. Sir, baka meron kang gustong pasalamatan o i-promote na website. Salamat sa kape. Kay Ma'am Lisa, kay Ma'am Owen. Nasarap dito sa gallery. Ay, mabait ang gallery. Bumisita kayo sa gallery, Jose. Mabait ang tao rito. Kay Ma'am Owen, kay Ma'am M. May pakap pa sila, di ba? May tina-air ko rin pa kami. And then, ito naman talaga rito. Pero bumisita kayo sa gallery, Jose. Thank you kay Sir Chris. Yeah. Facebook page, Instagram. Facebook. Rangka Blagalag. Rangka Blagalag. Huwag ako i-follow, i-add nyo ako. Para mas maganda yung ugnayan, di ba? Tapos may mga parating na show. SMX. Sige, magiging natin sa upcoming gigs. May malaki kaming show dito sa Graphic Expo 2025 sa SMX Convention Center. Kailan to? Invited ko sana. Kailan to? Sa July 17 to 19. Hi to Miss Norlin. Yan, sa Piera de Manila. Sila yung main organizer. And sponsor ng aming booth. Tapos, punta ba? Kay Sir Mel, thank you. Tapos yung auspicio, this Jose, sa Manila, magkakaroon kami ng fundraising show dyan. Pero sabi pa yung physical show, hindi. Kasi inuuna muna namin magbenta yung mga nasa kagal para everybody para may pondo rin. Anyway, sir, maraming salamat. Thank you.